Bobby Portis pinahirapan ang Los Angeles Lakers nagpaula ng mga 3-pointers. Pero bago yan grabe ang player na ito ng Los Angeles Lakers bagamat nasa Exhibit 10 contract lang ito sa Lakers. Ay pakitang gilas naman ito sa naging laban nila sa Milwaukee Bucks. Kahit kasi hawak ng kupunan nila Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo ang 8-point lead sa pagsisimula ng 4th quarter. Ay binura naman yan ng Los Angeles Lakers gamit ang 20-0 run. Nasa pangunguna na nga yan ni Quincy Oliveri. Nagpaulan nga ito ng ilang mga 3-pointers para sa Los Angeles Lakers para kunin ang kalamangan sa Milwaukee Bucks. Nakalaunan ay ang Los Angeles Lakers din ang nanalo sa huli. Gumawa nga si Quincy Oliveri ng 11 points at 5 rebounds sa loob ng 9 minutes of playing time. 4 out of 6 nga ito sa field goals at 3 out of 4 naman sa 3-point area. Nagrabe nga ang player na ito malakas kumuha ng rebounds hustle at grabe ang depensa na ipinapakita. Pero ang impressive dito ay ang kanyang confidence lalo na ang gumawa ng mga big-time shots para sa Lakers. Si Quincy Oliveri nga ay isang undrafted player sa nakaraang NBA draft. At kinuha naman ito ng Los Angeles Lakers para sa kanilang Exhibit 10 contract. At nakasama nga ito sa kanilang roster para sa Summer League. Na kung saan ay nag-average ito ng almost 6 points at 2 rebounds per game sa loob ng 14 minutes of playing time. 23 years old pa lang naman ito mga idol kaya maganda pa itong ma-develop sa kanilang kupunan. Kaya kapag nagkataon ay possible na i-waive ng Lakers ang kontrata ni Armel Traore ang isa sa mga 2-way contract ng Lakers. At ipalit naman nila si Quincy Oliveri na so far ay mas maganda ang kanyang ipinapakita sa preseason. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na kunin ng Lakers itong si Quincy Oliveri para sa kanilang 2-way contract? Samantalang Los Angeles Lakers nahirapan din sa kupunan nila Giannis at Damian Lillard. Na agad nang na-injury itong si Damian Lillard sa first quarter ito ay matapos ma-injured ang kanyang ankle. Kaya naman ay inilabas ito sa laro pero ang good news ay nakabalik pa naman ito sa second quarter. Tinapos nga ni Lillard ang laro laban sa Lakers na merong 8 points, 4 rebounds at 4 assists sa loob ng 19 minutes of playing time. Habang si Giannis ay halimaw din ang naging performance laban sa Lakers. Na kung saan ay meron naman itong 20 points, 7 rebounds at 2 assists. Nagrabe nga din ang ginawa ni Giannis kay LeBron. Dahil ipinatikim lang naman nito ang signature chase down block ni LeBron James. Na first half nga lang pinaglaro ng Milwaukee Bucks ang dalawa nilang star players. Para naman sa Los Angeles Lakers ay nakagawa naman si LeBron James ng 11.6 rebounds at 4 assists sa loob ng 16 minutes of playing time. At hindi na nga rin ito pinaglaro ng Lakers sa second half. Hindi katulad ni Anthony Davis na naglaro pa sa third quarter ng ilang mga minuto bago ito tuluyang pagpahingahin na. Nasa loob nga ng 25 minutes of playing time ay nakagawa naman si Anthony Davis ng 11 points, 8 rebounds at 1 assist. Habang wala naman si Austin Reeves laban sa Milwaukee Bucks na ayon pa sa mga report ay meron daw itong ankle soreness. Pero ang pinaka nagpahirap talaga sa Los Angeles Lakers kanina ay itong si Bobby Portis. Na kung saan ay nakagawa ito ng 23 points, 3 rebounds at 1 assist. At perfect 5 out of 5 naman ito beyond the arc. Ito sana yung player na maganda na makuha ng Lakers bilang sentro na makakasama ni Anthony Davis sa kanilang front court. Isang big man na may shooting sa labas kaya naman ay magbibigay talaga ito ng floor spacing para sa Lakers. Na dito nga ay magbi-benefit ang katulad nila LeBron James especially na si Anthony Davis para mag-operate sa paint. At para nga makuha ng Lakers itong si Bobby Portis ay kinakailangan nilang gumawa ng isang trade gamit ang tatlong kupunan. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Bobby Portis? Maganda ba ito na kunin ng Los Angeles Lakers via trade?